beloved Boss Mike Cervera. Idedemanda na raw si Madriaga. At ito na ang katapusan niya. Naku mga kababayan, walang botong nakuha. Diyan po sa impeachment hearing mga kababayan na ginagawa ngayon diyan sa Kongreso. Grabe no mga kababayan ko no. So ano mga kababayan ko? Sige na. Magsipag-like na kayo mga kababayan para tuloy-tuloy na tayo. Oo at mga kababayan bago natin umpisan pala ito. Oo, abangan niyo po kami mamaya po sa Bingador. Ano? Oo, Bingador na po mamaya po ha sa studio. Oo ha? Sa studio mga kababayan nandoon tayo mamaya. So ano mga kababayan ko, sige na, eto na. Oh, sufficient and substance. Ang napagkasundoan mga kababayan at nakita ng mga congressman, mga kababayan ko, at alam nyo na, syempre, epal ho yung manyakol. Yung manyakol lang pala ang boto kay Sara. Oo ha, yung pong mga kababayan binabas ngayon, kahit yung mga artista galit na galit sa kanya. Alaka, oo, Bong Sontay. Makali. Makali kasi mga kababayan ko Joey Salvadoro, Jing Martin, makali. Oo, makali ito si Bong Sontay pero dito muna tayo, alamin natin kung ano na ba nangyari diyan po sa pagdinig sa Kongreso para sa impeachment trial sana ni Buday. Tuloy. Ang kampo ni VP Sam Duterte Na? para sumagot sa dalawang impeachment complaints. Yan ay matapos deklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang mga reklamo. Nako. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Nako! Sara Duterte. Ang nag-iisang tumutol ay si Quezon Nako! City 4th District Representative Bong Sontay. Nako, ayan na mga kababayan ko. Nabubukod tangi ho yung Bong Sontay mga kababayan dyan sa Quezon City. Opo mga kababayan, ito po yung viral ngayon at binabash ng mga kababaihan, maging mga kalalakihan, dahil nga daw po sa kanyang pahayag na hinalintulad yung pong pagbabanta ni Sara Duterte, dyan po sa nakita daw niya, kunyari, sa mall, ang isang magandang babae na nagngangalang Ann Curtis. At talaga naman daw mga kababayan, iba daw talaga yung imagination niya. Kapag ka nakita daw si Ann Curtis, mukhang nag-jajakol siya. Yung ba yun, Bong Sontay? Siguro, ay aminin naman natin, mga lalaki naman tayo, no? Mga kababayan ko, mga lalaki tayo, mga bata, itabi-tabi nyo, mga kababayan ko, medyo maselan po at medyo sexual yung ating pag-uusapan ngayon. Patnubay ng magulang ang ay kailangan. Sa totoo lang, kaming mga lalaki, kahit itanong nyo pa dyan kay Arnold Lopez at saka kay Jing Martin, siya mga lalaki dyan, ayan, kay Cheese Master. Sa mga lalaki dyan nung araw, lalo na nung mga nagbibinata, mga kababayan syempre, ini-imagine din namin yung mga crush naming artista. Aminin nyo. Diba? Siya totoo lang. Pagka nakikita namin mga kababayan, uwi na ng bahay, bahala na. Makubli lang ng konti, ala, sige la, alabira. Diba? Aminin nyo. Hindi normal lang sa mga bagito yon. Kaya lang, mga kababayan, dapat conservative pa rin tayo. Diba, mga kababayan? Hinahalikan pa namin ng magazine, hindi. Diba, no? Pero eto yun. Diba? Timo, Ron Reyes.
Oh, at least umaamin kayo. Ganun ho kaming mga lalaki, ha? Nung araw, syempre mga binata, lalo na pag bagong tole, syempre mga kababayan ko, alam nyo na yun. Oo, lalaki eh. Pagka nga nakakita lang ng leksyon, mga kababayan, tumatayo eh. Pero mga kababayan, sa isang matanda na katulad ni Bong Suntay at nasa Kongreso, nasa respetadong institusyon dyan sa Kongreso, parang hindi ho angkop yung pong ipagtanggol mo si Sara Duterte sa kanyang sinabi na ipapapatay niya ang Pangulo, si First Lady, at yung Martin Romualdez. Mga kababayan ko, mali. Hindi ho kasi kwentuhang kalye. At saka ang layo-layo naman mga kababayan, yung usapang kalibugan, doon po sa vice-presidente na nagbabantang magpapatay. Di ba? Magkaiba yun. Mababaw lang ho, yung pong mga explanation netong si Suntay. Di ba? Napakababaw ho mga kababayan. Biruin ninyo. Ikukumpara yung imagination niya, yung kalibugan niya, yung pag-iinit ng katawan niya sa isang artista kumpara doon sa pagbabanta ni Sara. Malayo yung mga kababayan, kahit pagbabali-baliktarin nyo eh. Kahit po, tube-cha, di ba? Kahit i-cha nyo yung piluka ni Marcoleta. Uy, alam nyo ba yon yung tube-cha, tagilid tabla. Di ba? Love correct, ano? Alam nyo ba yon? Sino nakakaalam nun? Pag tube-cha, ibig sabihin, tube, nakataob. Pag cha, nakatiyaya. Alam nyo yun? Tube-cha. Text, yan. Kahit sa kalog. Text yun, sa text, di ba? Tube-cha, tagilid tabla. Parang ganun eh. Kahit ho, pag i-tube, i-cha nyo yung piluka ni Marcoleta. Iba talaga yung sinasabi ni Suntay eh. Di ba? Tama ba? Ayan kayo, nabubuking yung mga edad nyo. Yun, mga kababayan. Kita nyo yung mga mahihilig maglaro ng text. Alam nila. Tama? Tama ba, Catherine Galpo? Yun. Mali ho talaga eh. Di ba? Mali. Ito na nga ho, mga kababayan, iputulin na ho natin dito kay Bong Suntay, etong walang nakuhang boto si Sara Duterte, maliban nga ho dito sa kanyang manananggol na isang manyakol. Putik din, nasama, no? Isa na lang ang bumoto, pabor kay Sara. Mga kababayan, yung nag-iisa na yon, abay, manyakol pa! Di ba? Ang saklap no? Nabi ka, no? Turuan mo kasi, Boss Mike. Kasi nga eh. Di ba, no? Mga kababayan ko, iisa na lang ang bumoto kay Sara Duterte, manyakol pa. Palibasa, isang gawi. Basketball sa banyo. Sabi ni, naku! Ikaw, Randy, anong basketball sa banyo? Parang hindi naman yun na basketball eh. Mahirap din kasi patayo. Di ba, no? Minsan, mas mahiging medyo nakahiga ka ng konti eh. Eto na. Dahil nga ho dyan, eto, mga kababayan ko, yan, si Sara Duterte, ayon sa Billionaire News, Quezon City Representative Jesus Bong Suntay on Wednesday declared his support for Vice President Sara Duterte's presidential run in the 2028. Yun naman pala. DDS, alam nyo na, di ba? Basta DDS, manyakol sila. At eto na nga mga kababayan ko, siguro idol din neto si Kibuloy, Kaya naman ho pala, suportado netong
Sabi ngayon sa social media na manyakol. Manyakol na congressman ng Quezon City ay taga-suporta ni Sara Duterte. Sara Duterte, pumili ka. Ay, hindi ka na pala makakapili. Oo, biruin mo. Nabubukod tangi. Taga-suporta mo, manyakol. Walang yan, mga kababayan ko. Anong klaseng tao to? Puro na lang tabingi yung mga taga-suporta nito. At saying was the only candidate he was willing to back at this stage. Ano ngayon? Putig na yan kung ako, si Sara Duterte, mga kababayan. Abay, wag na lang. Oo. Ayoko nang may susuporta kung ganito naman. Tulad nung nagngangalang Bong Suntay, na kapag ka meron po nakitang magandang babae, katulad ni Ann Curtis sa mall, sigurado tatakbo sa banyo. At sigurado magtitikol. Di ba mga kabayan? Ganun na ganun ho kami nung bata. May makasalubong kaming bakat ang dede. May makasalubong kaming bakat ang utong. May makasalubong kaming nakapekpek short. Sigurado mga kababayan, takbo sa bahay. Diretso sa kwarto o kung walang kwarto, diretso sa banyo. At doon mga kababayan, tatawagin kung sino-sino. Di ba, no? Tama ba? Tama? Uy, magpakatotoo tayo rito. Oo, ha? Mga kababayan, 2026 na. Ang mga edad natin umaabot na tayo ng 50 hanggang 70 sa mundo. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, itatago pa ba natin 'yun? Magpapasweet pa ba tayo? Totoo naman 'yun, mga kababayan ko, real talk 'to. Mga kababayan, yung magtatanggi niyan, mga kababayan ko, ewan ko na lang, baka walang libog sa katawan 'yon. Nung araw, mga kababayan ko, nakakailang ka? Arnold Lopez. Ikaw, Jing Martin, nakakailang ka sa maghapon? Putik na yan, mga kababayan ko. Check nyo yung mga palad niyan, baka kumakalyo na. Di ba? Pag ginalon nyo, mga kababayan, oo, grabe na. Nangangapal na ho yung palad nila. Di ba? Ganon. Si Bong Suntay mukhang late na ito. Mukhang nung kabataan niya, mga kababayan, wala paltusan na talaga. At saka amoy niyo yung palad nila, laging amoy Clorox siya. Di ba no? Amoy niyo yung mga palad nila, laging amoy Clorox. Mga kababayan ko, siguro tong si Bong Suntay, kung wala tong asawa, malamang mga kababayan ko, ang kwarto niya, naang-angdod. Alam niyo yung naang-angdod? Paki-explain naman. Paki-translate, di ko alam Sa amin kasi, kapag kaganyan, pagka ikaw ay ganyang edad, wala kang asawa, tapos ganyang kakalibog sa kanya, kung ganyang kakalibog kay Bong Suntay at wala kang asawa, ang kwarto mo, sa amin ang tawag, naang-angdod. Ano yun? Ano yung naang-angdod sa mga Ilocano? Putik na yan, ganun ang amoy daw Sa bagay yung masangsang ba? Oo, ang sangsang parang hindi ito nagtitissue. O kaya mga kababayan, yung yung ano ba tawag dyan? Yung tissue na wet wipes. Uy, mag-wet wipes kayo Oo, hindi yung kung saan-saan nyo pinupulagid. Di ba Oo, karamihan ganun Lalo na kapag kaganitong edad ni Bong Suntay. Kung saan nila pinupulagid yung kanilang mga kababayan ko. Grabe, totoo yan real talk. Kaya sana mga kababayan ko bumili kayo ng wet wipes, laging nandiyan sa tabi nyo, diyan sa tabi. Oo, para kapag
O, di may wet wipes kayo. Hindi babaho yung kwarto nyo. Oh, eto po. Yun naman pala, mga kababayan ko. Kaya naman pala sumusuporta kay Sara. Ganun talaga. Lahat ng taga-suporta ni Sara. Kung hindi manyakol, magnanakaw. No, mga kababayan ko, no? Kung hindi magnanakaw, mga kababayan, matakaw sa kapangyarihan. Yan, no? Wet wipes na may alcohol, Boss Mike, yun. Very good, Angelita. Yung dala-dala ng mga, ng mga nando doon sa may, sino nakapasok ng Odeon Theater? Odeon Theater, mga kababayan, dyan sa Avenida. Marami yan eh. Sunod-sunod yung mga sinihan dyan. Tapos ang palabas may doble. Hindi lang isa. Dalawang palabas lagi. Sino mga nakapanood dyan? Nako, dami dyan mga kababayan ko. May daladalang wet wipes. May daladalang tissue. Hindi nyo alam yan. Hindi kayo batang Maynila pag di nyo alam yan. Tanong nyo kaya kay Isko. Diba? Grabe, may surot. Eto na. Pasok natin ang manyakol ng Quezon City. Pasok. Alam mo, minsan, Tignan nyo mga kababayan ko. Mukhang disente lang tignan. Pero mga kababayan ko, yung loobin, mga kababayan, marumi yan. Disenteng tignan pero ang kalooban marumi. Mabogli. Maatol. Nautog. Yan. Grabe, no, mga kababayan ko. Ito na, sige na, pasok. Kagalang-galang na Bong Sontay. Anong masasabi mo? and lastly, alam mo, minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Nako. May desire sa loob ko na Na? ang init talaga. Na-imagine. Alak ka! Nakita daw niya talaga. At meron daw desire sa loob niya na nag-init talaga. Nalibugan! Ganun. Ang tao pa mo ha! Kasi mga kababayan, pwede naman natin tagalogin yung English nila. Kasi mga kababayan, pagka-English, akala mo, disente pa. Pero pag isasaling salita mo sa Tagalog, yung sinasabi niya, putik na yan, ang bastos pala. Ang tao pa mo ha! Diba? Yan po ang kaibahan mga kababayan ng nakakurbata. Tapos magsasalita ng English. Tapos pag sinaling salita mo sa Tagalog, putik na yan, napakabastos pala. Eto na, ano sabi? Papikit-pikit pa siya, oh. Mga kababayan ko, pumikit pa lang husto, oh. Tingnan nyo. Grabe, no? Ayan, tingnan nyo, Pag sinabi niyang nag-iinit siya, pumipikit pa. Talagang pil na pil niya. Pil na pil niya, mga kababayan, oh. And lastly, alam mo, minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang Kita niyo? anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang Kita niyo mga kababayan ko, napapapikit pa siya. Napapapikit pa mga kababayan. Ano ba namang klaseng congressman yung binoboto nyo dyan sa Quezon City? Hindi ba kayo makakuha ng talagang disente? Hindi porke nakasuot ng korbata, disente na. Hindi porke nakasalamin at mukhang disente, mabait na. Biruin nyo mga kababayan, ano kaya masasabi ng kanyang asawa? Mga kababayan ko, kapag ka nagkasala ang iyong mata, mas maiging tanggalin mo na. Sabi nga sa Biblia. Tama ba mga kababayan ko? Sabi sa banal na kasulatan,
kapag ka nagkasala ang iyong mga mata, mas naisin mo na, tanggalin na lang siya. Di ba, mga kababayan ko? Oh. Paano kapag ka nagkasala yung utin niya? Oh, paano kapag ka, alam nyo mga kababayan, sa akin lang, sa mga ganitong mga pananawan, sa ganitong mga pag-uugali, sa ganitong may mga katangian, hindi ko naman sinasabing siya, ha? Sinasabi ko lang, yung pong mga kadalasan na mga nangangaliwa. Yung pong kadalasan mga kababayan ko na may asawa na bumebetchot pa ng iba. May asawa na mga kababayan ko, kumakangkang bumebengbang pa ng iba. Tao pa mo ha! Di ba? Oo. Ganyan pong pag-uugali ang katangian ng mga ganon. So, ibig bang sabihin, Boss Mike, kapag ka nagkasala at itinuhog, itinusok, ipinasok yung kanyang hotdog. At nagkasala yun kailangan putulin din yon. Tanggalin din yung hotdog na yon. Siguro, kung yun ang sinasabi nga sa banal na kasulatan anumang parte ng iyong katawan ang nagkasala, mas maigi daw putulin na. Kayo mga kababayan ko, payag ba kayo na kapag ka nangaliwa ang inyong asawa, jowa, karelasyon, kinaliwa kayo? Yung mga lalaki tinutukoy ko, payag ba kayo na maputol na lang yung junjun nila? Tao pa mo ha! Payag ba kayo na maputol na yung junjun nila? Wag po, putulin, dudugo po yun. Puputulan ko talaga! Grabe naman kayo. Oo. Paano na ang kaligayahan? Paano na ang divorce? Ay, wag tularan, wag tularan ugaling nyakis, mga chisa. Putik na yan, Alam nyo na, ito na, sige. Ano ba yung pinaglalaban ni Bong Suntay kasi? And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero Alaka! May desire sa loob, nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Siyempre, mga kababayan ko, pwedeng mangyaring tumakbo ka sa CR ng lalaki at pagdating doon sa CR, pwedeng magsarili. Di ba? Para hindi naman humalaswang pakinggan, pwede namang tumakbo si Bong Suntay sa CR ng panlalaki at doon mga kababayan magsarili. Di ba? Pwede yun. Tuloy. siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero hanggang imagination na lang yun. Bakit? Hindi na ba kayang tumayo ni ano? Di ba, Hindi na ba kayang tumayo ni Manoy? Kaya hanggang imagination na lang yon. Grabe, mga kababayan ko, tingnan nyo si Leonora Brown, tinodo na. Thank you, baby, putik na yan, mga kababayan, tinodo. Sige, tuloy. Hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko Hindi naman daw siya pwedeng kasuhan kasi kung ano-ano yung na-imagine niya. Dahil sa kalibugan, mga kababayan, nakalimutan niya na congressman siya. Na kailangan, mga kababayan, maging magandang halimbawa diyan po sa kongreso at diyan po sa pamilya niya. Hindi lang po sa kanyang nasasakupan na distrito diyan sa Quezon City, kung hindi sa pamilya niya mismo.
Di ba? Di ba, suplada? Oh. Thank you very much. Nako, yari ka na dyan, no? Siyempre, maraming mag-o-object dyan, mga kababayan ko. Oh, object, yung mga mag-o-object. Madam Chair. Madam If Chair. the Honorable Zamora. Madam Chair, Ayun na. I would like to have those statements stricken from the record. Madam There Chair, is Happy nothing Women's Month. Chair. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. Anong nating immoral? Papikit-pikit ka pang damuho ka? Nai-imagine mo pa at sinabi mo pang kakaibang nararamdaman, nagiinit ka. Ano yon? Ano ang hindi immoral? Buti sana kung wala kang asawa. Di ba, no? Bastos mo. Nakakainis ka. Hoy, mga DDS, alam nyo na kung ano yung mga kakampi nyo. Hoy, makinig kayo, mga DDS kayo. Alam nyo na kung sino ang makakakampi nyo sa pagsuporta kay Sara. Ang mga kakampi nyo kung hindi manyakis, magnanakaw, pedophilia, mamamatay tao. Putik na yan, lahat yan kasama nyo, ha? Diba, no, mga kababayan, yan ang makakasama ng mga DDS sa pangangampanya para kay Sara. Kaya nyo bang maatim yun? Ha? Siyempre, kaya nyo yan kung iisa lang kayo ng likaw ng mga bituka. Di ba? Kung iisa lang ang likaw ng mga bituka nila, pare-pareha sila mga kababayan na manyakol. Pare-pareha sila magnanakaw. Pare-pareha sila mga kababayan na pedophilia katulad ni Kibuloy. Putik na yan, mga kababayan ko, ewan ko na lang. Oo, andali, may tumatawag. Oh. Hello. Hello, kuya. Hello? Oo. Naka-live ako. Oo. Syempre, oo. Binabati ko nga pala itong kausap ko. Naka-live ako. Panoorin mo, dali. Si Kuyang Oli. Oo, ha. Si Kuyang Oli ko, mga kababayan. Ito po yung aking, ito yung nag-asikaso sa akin sa Amerika. Siya po. Pinahiram niya sa akin yung kanyang Rolls Royce. At saka yung Bentley, mga kababayan ko, ha. Etong si Kuyang Oli ko, ha. Ayan, ha. Binati na kita. Ay, bakit kita hinuhulog eh? Hindi naman nila alam na contractor ka. Malalaman ba nila yun? Hindi naman tunay na pangalan mo yung Oli. Hindi ko naman kwento mo sa akin nung pinahiram mo rin ng Rolls Royce, yung isang senador at isang modelo na mag-asawa. Hindi ko kwento yun. Yung nag-aaway sila, yung nagmumurahan sila sa likuran. Hindi! Ay, bakit ko naman ikikwento yung kabilin-bilinan mo na wag kong ipagsasabi? Diba? Okay na? Okay, mamaya, tatawagan kita pagkatapos ko rito, ha? Tatawagan kita. Okay, boss. Okay, boss. Kita tayo sa Amerika uli. Okay, bye-bye. At least alam niya. Ay, nako. Eto na, mga kababayan ko. Uy, hindi yan ang topic natin, ha? Tina Sales. Kaya talaga, mga mimosa kayo, ha? Eto na. Tuloy. It's just, I said, may na-imagine ako. I think that is not. Oo nga, may na-imagine ka. Ano yung na-imagine mo pwede naman habang ini-imagine mo. Eto mga kababayan, real talk sa mga lalaki. Ano yung na-imagine mo? Na-imagine mo bang habang nakahubad si Ann Curtis, inilalamas mo yung suso? Pwedeng ganon, di ba? Habang nakahubad si Ann Curtis sa harapan mo hinawakan mo yung Pwedeng ganon yun, di ba? Ganon ang imagine. Habang halimbawa nasa isang swimming pool kayo di ba? Ganon kasi ang imagine Anong imagine ba? Baka naman ang ibig niya sabihin sa imagine niya nagde-date sila habang umiinom ng mamahaling wine.
Oh, yung mga taga-Amerikano, umiinom sila ng wine na upos. Oh, mahal yun, 12,000, isang bote ng wine. Di ba, no? Oh, nagiinuman kayo, ganun lang? Kayong mga lalaki, ganun lang kayo mag-imagine? Aminin nyo. Oo. Aminin mo, Limuel. Oh, parang speaking from experience. Maming ka? Totoo naman, di ba? Siya totoo lang eh. Ay, ang hirap naman. No, sabihin mo lang na yung papikit-pikit ka pang ganire. Oh, tingnan nyo ha. Papikit-pikit pa eh. Oh, tingnan nyo. Ito, ulit ha. Oh. Lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Oh. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine Kita nyo, nag-init? Ano ibig sabihin nung nag-init? Di ba? Ano ibig sabihin nung nag-init? Oh. Ano yun? Kasi kapag ka nag-init, nalibugan. Kapag nalibugan ka, pwede na mag-isip ka. Sabi niya, nag-imagine siya. Pag nalibugan ka, ano ini-imagine nyo? Pwedeng binibeng-bang. Di ba? Iniisip mo yun. Kasama ko si Ann Curtis. Grabe. Tapos nasa isang kwarto lang kami. Nakaw! Di ba? Oo, sarap uminom ng wine muna. Tapos susundan mo ng agimat para laging nakatayo siya. Siyempre, yung mga ganyang edad, mga kababayan, hindi na tumatagal na nakatayo yan. Kailangan umiinom na yan ng mga pampatayo talaga. Gusto nyo, meron ako. Ha? Tapos mga kababayan, siyempre, putik na yan. Eto na. Talagang, siyempre, ganadong-ganado yan. May desire nga eh. May desire, mainit. Putik na yan alam nga naman, hindi ko pinatuwad yan. Pinatagilid, pinadapa, pinatihaya. Diba? Ganon ang nag-iinit at nag-i-imagine. Ay, nako, ewan ko sa mga taga-suporta ni Sara Duterte. Boss Mike Quaresma po, ay ganun ba? Sorry naman, ha? Ito na. Tuloy. Imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Hanggang imagination na lang yon. Pero nag-imagine ka pa rin habang nag-iinit yung pakiramdam mo at meron kang desire. Desire na ano? Ano ba talaga yon? Tanungin natin, bang-bang ba yon? Kung ang desire na sinasabi mo ay hindi bang-bang, ano yun? Baka merong ibang desire pa. Oo, ha? Di ba? Bong Suntay? Ano ba yung ibang imagination at desire at init na nararamdaman mo kay Ann Curtis? No, mga kababayan, sige, tuloy. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung Laks. ano-ano inaalam. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam There Chair, is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Wala Nothing daw. immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want So gusto niya kasi mga kababayan na dapat yung inimagine daw din ni Sara na pinapatay niya si Pangulong Bongbong, wala yun. Yun ang gustong palabasin nito. Bobo rin eh. Di ba mga kababayan? Tuloy. that deleted in the record. Can the chair hear the proper motion towards I striking make a out motion, from the Madam record? Chair. Or the earlier manifestation. Let us now divide the House. Those who are in favor of the motion, please. Yan na natin yan. Just a short manifestation, Madam Chair. I just want to put on record that we cannot censure The Honorable anything which Suntay is illegal, enjoined which is from not further illegal making or manifestation immoral. until we resolve the motion. Malay pampalusot na itong si Bong Suntay, Oo. Hoy, mga taga Quezon City! Puta yung congressman ninyo, ha? Pagsabihan nyo! Kayo ang nire-representa niyan, ha? Yung mga taga Quezon City, tapos ganyan yung congressman nyo.
Ano tawag nyo dyan, mga kababayan ko? Negative. 2 in the negative and 0 abstention. 13 votes in the Neither illegal censoring. Thank you. station. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing, but now statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without. Ewan ko sa'yo, ikaw lang yata hindi nakakaintindi na medyo malibog ka sa part na yon. Mukhang hindi niya yata naiintindihan, mga kababayan, na hindi maganda na pakinggan na manggagaling sa kanya yung ganong mga pananalita. At meron pa hong halimbawa, si Ann Curtis pa talaga. Di ba? Oh, yan, mga kababayan. Kaya siyempre, panay ang palusot niyan. Pero mga kababayan ko, tignan nyo to. Oh, ang mga nagagalit, ayan na. Sabi rito, mga kababayan, ni Angel Luxin, nak ng tokwa, san ba yung pamalo? Yan po yung comment, mga kababayan, doon po sa kanyang pahayag. Sabi naman ni Bella, mga kababayan, hindi nga naman siguro pwedeng kasuhan yung imagination. Pero pwede natin tandaan tong video na to for future reference. Oo nga naman, sabi naman ni Nadine, naku, mga artista to ha. Sabi ni Nadine, may mga nakangiti at natatawa-tawa pa. Kadiri! Kadiri talaga, mga kababayan, pero nako. Kasi mga kababayan, iba-iba naman kasi mga babae. Kung siguro si Bongsontay lang siguro maaari, baka naman sanay siya sa mga parang trip ni Pulong. Hindi kaya sila magkakatropa? Hindi kaya sanay doon si na kung bastos-bastusin lang nila? Siyempre, mga mahihilig sa mga putatsing. Kaya kung babastusin lang nila, okay lang din. Pero mga kababayan ko, marami rin mga artista, marami rin tayo dito na mga karespe-respeto, di ba? Katulad ni Jojo Chavez, Olive Macapagal, Marichu, di ba? Ai Chang, yung mga yan, Iris Joy Ramirez, Viola, di ba? Corazon Taiko. Yung mga yan, kagalang-galang. Hindi ho katulad ng mga siguro, baka nang bubuking din, di ba? Katulad ni Pulong, di ba? Catherine Galpo, ganyan. Siguro iisip niya ganun lahat. Eto, sabi pa ni Bianca Gonzalez, nako, please let us not normalize this behavior. Tama. Kasi mga kababayan ko, sabi ko sa inyo nung panahon ni Digong, lahat ng mga ugaling hayop, lahat ng mga ugaling demonyo, lahat mga kababayan yan, naging normal nung naging presidente si Duterte. Lahat ng mga kabastusan, lahat ng mga immoral, lahat ng kasamaan, lahat ng patayan, parang normal lang kay Duterte sa panahon niya. Kaya siguro yung mga ganyan, tulad ni Bongsontay, idol na idol si Duterte. Kasi doon niya nailabas yung kanyang desire. Desire, mga kababayan, na sinasabi niya. Sabi rito, please let us not normalize this behavior. Disgusting. Especially for a public servant. Tama naman si Bianca, mga kababayan ko. Sabi rin ni Ami Perez, nako mga kababayan ko, lakihan ko dahil hindi ko makikita. Hindi ito usapin kung kakamping ka o DDS ka o Unitim ka. Ang point ay may babae na nabastos sa isip at salita. Tama to si Chang Ami. Tanong lang, ikaw, gusto mo ba na yung nanay mo, ate mo, tita mo, pinsan mo, na babae, anak mo, ay pag-isipan ng ganon? Wag nating piliting maging tama ang isang mali. Di ba? Payag ba si Bongsontay na puta pag nakasalubong ko yung anak niya? Di ba? Makakaramdam ako ng init at
kakaibang desire. Pag nakasalubong ko, kung may anak mang babae yan. Di ba? Pag nakasalubong ko, tapos pag-iisipan ko, ang init-init ng pakiramdam ko. Tapos maiisip ko, ibang klase ito. Kailangan mailabas ko tong desire ko na to, kaya tatakbo ko doon sa inidoro. At doon ko na lang ilalabas lahat ng nararamdaman ko. Payag ka ba nun, Bong Suntay, kung ganon? Di ba? Papayag ba siya? Di ba, Olive Makapagal? Alam niyo mga kababayan hindi ho pwedeng ganon Tama ho itong mga artista, sang-ayon ako. May nabastos sa isip at sa salita. Binastos mo, Bong Suntay. Putik paalam pa lang, kakaiba na. Di ba? Feel ko hindi, Boss Mike. Boss Mike, parang may lagnat. Putik na yan, di ba? Wala mga kababayan ko. Siguro, okay lang kay Bong Suntay yun. Okay lang kaya na ganun ang isipin ng mga kalalakihan habang nakakasalubong yung asawa niya at yung anak niya. Galing pa sa kanya, mga kababayan, di ba may asawa na si Ann Curtis? May asawa na Di ba, mga kababayan ko? Ewan ko. Yan, mga kababayan ko. Ang sinabi ho ni Angel Locsin, ni Bella, ni Nadine, ni Bianca Gonzalez, at ni Chang Ami Perez. Kita nyo? Tinulig sa mga kababayan Paano ka na ngayon, Bong Suntay? Our beloved Boss Mike